Si Celeste Mano ay ipinanganak noong November 22, 1996 sa Italy. Ang kanyang ama na si Tony Mano at inang si Aggie De Mauro ay nagdesisyong lumipat sa Melbourne noong bata pa siya para maghanap ng mas magandang oportunidad. Doon na siya nag-high school at kumuha ng kursong Psychology and Criminology sa RMIT University. Pagkatapos makagraduate ay pumasok siya sa call center at agad nakitaan ng galing. Hindi nagtagal ay naging team leader siya dito. Si Celeste, ayon sa mga kaibigan at maging sa boyfriend na si Chris Ridsdale, ay masayahin at nagtataglay ng kagandahan hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin ang puso nito. Siya rin ay may kahanga-hangang relasyon sa kanyang pamilya. Sa kabila ng edad, ito ay nagsilbing malapit na kaibigan ng kanyang ina. Madalas siyang nagbabahagi ng buhay dito at humihingi ng mga payo. Isang gabi ay naikwento ni Celeste sa ina ang tungkol sa kanyang katrabaho na si Luay Seiko. Ito ay natanggal sa kumpanya noong araw na iyon dahil sa poor performance. At bilang team leader, tungkulin niyang ihatid ito palabas ng kumpanya at habang sila ay palabas, ay ninakawan siya nito ng halik sa pisngi. Sinabi ng ina na marahil ay meron itong maliit na paghanga sa kanya at hindi na nga nila ito masyado pang inisip. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap si Celeste ng mensahe mula kay Seiko tungkol sa paghanga nito sa kanya. Dito na nagsimulang maging hindi komportable ang dalaga kay Seiko. Noong una ay sinusubukan ng dalaga na magalang natanggihan si Seiko, pero mas lalo pa niyang naramdaman ang pagnanasa nito sa kanya. At tama nga ang kanyang pakiramdam. Sunod-sunod itong nagpadala ng mga nakakaalarmang badta at nakakabastos na pantasya nito sa kanya. Ibinablock niya ang account na ginagamit nito, pero pagkatapos ay gagawa pa rin si Seiko ng panibagong account para lamang mai-message siya. Si Luay Seiko ay ipinanganak sa Iraq noong 1984, panganay sa 5 magkakapatid. Noong 1992 ay nag-migrate din sila sa Australia para magkatrabaho dito ang mga magulang. Si Seiko ay lumaking loner at tahimik pero siya naman ay malambing at maalalahanin. Noong nag-college siya, ay nagsimulang magbago ang personalidad ni Seiko. Siya ay nagsimulang maging mailap, nagbago ang kanyang pagkatao. Pagkatapos makagraduate, ay hindi siya nagkaroon ng permanenteng trabaho. At noong April 2018, nakakuha siya ng trabaho sa Serco sa call center kung saan nandoon din si Celeste. June 2019, nang siya ay tanggalin sa trabaho dahil sa poor performance, at noong araw na ihatid siya ni Celeste palabas ng kumpanya, ay doon din siya nagsimulang magkaroon ng interes sa dalaga. Makalipas ang 6 na buwan, ay patuloy ang pagpapadala nito ng mensahe kung gaano siya ka-obsess sa dalaga, at si Celeste ay nagsimula na rin matakot. Nagpa siyang mag-ina na magsumbong na sa mga pulis, ngunit sa kanilang pagkadismaya ay sinabi ng pulis na ganito talaga ang social media at walang nagawang kasalanan si Seiko. Ang maari niyang gawin ay burahin o lumayo muna sa kanyang personal account o kaya ay huwag na lamang pansinin ang mga mensahe ng stalker. Sila ay hinayaang makaalis ng mga pulis nang hindi man lang kinukuha ang pangalan o impormasyon ng lalaking inirereklamo. Dahil sa nangyari, ay unti-unting nakaramdam ng stress at anxiety si Celeste. Pakiramdam niya ay lagi siyang binabantayan ni Seiko at sinusundan kahit saan siya magpunta. Tunay na ito ay nagkaroon ng masamang epekto sa kanyang mental health. Hindi na siya nakakatulog at nagsimula rin siyang hindi na makisalamuha sa mga kaibigan para umiwas makainteraksyon si Seiko. Maging ang pagpo-post sa social media ay kanya nang munang tinigilan para hindi mapansin ng stalker. Lumipas pa ang 6 na buwan ay lalong lumala ang obsesyon ni Seiko. Ang sasakyan nito ay makikita ni Celeste sa kanyang pagnagtatrabahuhan at maging sa harapan ng kanilang bahay. Dito ay muling naalarma ang mag-ina at muli silang pumunta sa mga pulis.
Nang pagkakataong iyon, ay naging masanda sila at nag-ipon ng mga screenshots mula kay Seiko. Mga mensahe ng pagbabanta at nakakabastos na pantasya na ipinadala nito kay Celes sa loob ng 1 taon. Ganon din ang litrato ng sasakyan nito na katunayan na sinusundan niya palagi ang dalaga. Dito sinabi ng mga pulis na hindi man nakagawa ng ilegal si Seiko para makulong ay maari namang humingi si Celes ng restraining order laban dito. Naging mahirap para kay Celes ang proseso dahil kailangan niyang ilalahanin ang pagkakataon kung saan siya nakaramdam ng takot at patunayan sa korte na si Seiko ay isang banta sa kanyang buhay. Si Christopher Ridsdale na kanyang kasintahan ay nanatili sa kanyang tabi ng mga oras na nahihirapan siya dahil sa kanyang sitwasyon. At dahil na rin sa suporta ng kanyang mga mahal sa buhay, ay nailabas ang isang restraining order laban kay Luay Seiko na nagbabawal sa kanyang lumapit o makipag-ugnayan sa dalaga. Nagpakalma man ito sa nararamdaman na takot ni Celes ay hindi pa rin siya naging palagay. August 15, 2020, matapos ang 1 buwan, ay nakatanggap ng sulat si Celes mula kay Luay Seiko na may 3 pahina. Pinadala ito sa kanyang Instagram account. Nakikiusap ito na ibasura ng dalaga ang restraining order at kalimutan na lang nila ang nangyari. Noon ay agad umaksyon ng mga pulis at nakasuhan si Seiko dahil sa paglabag niya sa restraining order. Ngunit ito ay nakalabas din sa parehong araw. Naging masayang ina ni Celes. Inakala nilang natakot na si Seiko at doon na nagtatapos ang paghihirap ng anak. Dahil tumigil na rin sa pagpaparamdam ang stalker. Si Celeste ay unti-unting lumabas kasama ng mga kaibigan at bumalik sa dating siya. Bagaman hindi na naalis sa kanya ang pangamba na baka magbalik ang kanyang stalker, siya naman ay naging masaya ng panandalian. Si Chris at Celes ay nag-date sa isang restaurant sa rooftop sa Melbourne noong November 14, 2020. Isa na rin itong selebrasyon dahil sa matagal na hindi pagkikita nila dala ng restriksyon ng COVID-19. Masayang nagkwentuhan ng dalaga tungkol sa kanilang relasyon at tungkol sa kanilang kinabukasan. Kumuha sila ng maraming litrato nilang dalawa at dito ay sinabi ni Celes na siya ay muli nang magpo-post sa kanyang social media account. Pagdating niya sa bahay ay agad na nagkwento siya kay Aggie. Naging masayang ina para sa kanya at sinang-ayunan ang pagbabalik nito sa social media. November 15, kinabukasan, ay ini-upload na ni Celes ang may masayang caption na picture niya ng boyfriend niya. Isang post ng masayang sandali ni Celes na magiging basehan naman ng kanyang stalker na si Seiko upang magparamdam muli sa pinakamasakit na paraan. Noong gabing iyon, bandang 10:00 ay nagpaalam na si Aggie sa kanyang anak para matulog na. Nag-good night siya at nagsabi ng I love you at nagtanong pa kung papatayin ng ilaw. Tumugon naman si Celeste ng I love you more at nag-good night na rin. Bandang 4:00 ng madaling araw ay isang ingay ang nanggaling sa kwarto ni Celes na narinig ni Aggie na para bang may nabasag na napakalakas. Sinigaw niya ang pangalan ni Celes habang nagmamadaling pumunta sa kwarto nito. Halos 2 minuto lang ang inabot ayon sa kanya para makarating sa anak. At sa kanyang gulat ay hindi na ito gumagalaw, puno ng sugat at napakaraming bubog sa kwarto nito. Hindi pa niya masyadong napoproseso ang nangyari pero nakatawag din agad siya ng emergency habang umiiyak at naghihisterikal. Dumating ang mga paramedics at sa kasamaang palad na datnan nilang walang buhay ang dalaga dahil sa dami ng saksak nito. Sinabi nila kay Aggie na isa itong crime scene at natagpuan na rin ang kutsilyong ginamit sa pananakit. Dito unti-unting napagtanto ng ina ang lahat. Si Aggie ay napasigaw na lamang na pinatay niya siya. Nagtaka ang mga pulis at tinanong kung sino ang tinutukoy nito. Doon ay nagsimula ng isalaysay ni Aggie kung sino si Luay Seiko na stalker ng kanyang anak. Agad na isinagawa ang paghahanap kay Seiko pero makalipas ang 1 oras ng murder ay pumunta ito sa pulisya para isuko ang sarili ng may injured na kamay.
Siya ay umiiyak habang naging hysterical at hinahamon ng mga pulis na siya ay barilin na lamang. Pero hindi ito nangyari. Sa halip, siya ay inaresto. Nalaman sa kanyang cellphone na siya ay hindi tumigil sa pagmamanman sa dalaga noong mga panahon na inakala ng mag-ina na siya ay tuluyan ng nawala. Tuloy pala siyang nagmasid ng mas maingat. Nakita din ang mga searches niya kagaya ng pangalan ni Chris Ridsdale at restaurant na kinainan ng magkasintahan 2 araw ang nakaraan. Meron din siyang screenshot ng mga litrato ni Chris at Celeste na magkasama. Nakitaan din siya ng plano ng bahay ni Celeste at kung saan ang kwarto nito. 3 buwan bago ang krimen, nadiskubre nila na bumili din siya ng martilyo at kutsilyo. Si Celeste, nang gabing iyon ay nagtamo ng 23 saksak at ang isa dito ay tumama sa kanyang puso. Si Seiko ay humaharap sa kasong first-degree murder at naghihintay ng petsa ng pagdinig ng kanyang kaso. Ito ay may makailang ulit na na-delay dahil na rin sa pandemic. Bagaman isinuko niya ang sarili sa mga pulis ay sinabi niya na siya ay wala sa tamang katinuan. Kaya nagawa niya ang krimen. Na kung totoo man, ito ay magiging basehan para bumaba ang kanyang parusa. Pero hindi naniwala ang korte dahil na rin sa matitibay na ebidensya. Tulad ng pagkakaroon niya ng plano ng bahay ni Celeste at pagbili ng martilyo at kutsilyo na siya mismong ginamit ng gabi ng krimen. Ito ay magpapatunay na siya ay nasa tamang pag-iisip at alam ang kanyang ginagawang pagpaplano para kunin ang buhay ng dalaga. Noong February 29, 2024, si Luay Seiko ay nahatulan ng guilty sa kasong first-degree murder na may 36 years life in prison at magkakaroon lamang ng tsansang makapagparol matapos ang 30 years. Para sa mga magulang ni Celeste na si Tony Mano at Aggie De Mauro, ito ay hindi sapat at nais nila ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa napakabrutal na paraan ng pagkitil sa buhay ng anak. Ang krimen ay naging tulay upang pangunahan ni Aggie at ng kanyang pamilya ang pagtatayo ng foundation sa mga biktima ng stalking at harassment kagaya ng kanyang anak na pinangalan ng Celeste Mano Foundation bilang pag-alala dito. Sila ay nanawagan na mas higpitan ang parusa sa mga kaso ng stalking upang makaligtas ang mga taong nasa parehong sitwasyon ng anak. Matatandaan na sila ay tinanggihan ng unang pulis na nakausap. Naniniwala ang pamilya maging ang boyfriend ng biktima na nagkulang ang mga otoridad sa pagprotekta sa puno ng takot na si Celeste laban sa kanyang stalker, na kung sana ay mas nakita ng mga pulis ang bigat sa banta ng buhay ng dalaga, ang krimen ay maaring hindi nangyari. Ang lahat ng sobra ay nakakasama. Ito ay marahil palagi na nating naririnig at sa kasong ito, tunay na ang obsesyon ang nagdala kay Seiko para gawin ang karumal-dumal na krimen sa walang laban na si Celeste. Ito ay naghatid sa pagkasira ng kanyang buhay at kinabukasan at nag-iwan ng malalim na sugat sa mga naulila ng mabuting biktima. Nag-a-upload ako ng mga kwento ng krimen linggo-linggo. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Ito ang Tagalog True Crime.